Kapitulo 31. Talata pong 23 at 24. Nanyayahan ko po natin tumayo. Ang awit 31, 23 at 24. Kung hindi na pong nakita ay basahin po natin na ganito po ang ating mababasa. Mahalin niyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya ay kanyang iingatan. Ngunit ang panalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Sa 24, magpakatatag kayo at lakasan ang loob, kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Minsan pa po tayong lumapit po sa Panginoon. Mapagpalang Diyos. Sa umaga po ito, Panginoon, muli, ang iyong mga salita ay amin po pagbubulay-bulayan. Amang banal sa umagang ito, hinihiling ko po, samahan niyo po kami. Ipaunawahan niyo po sa amin ang mga bagay na dapat po namin maunawaan. Gamitin niyo lamang po ang iyong kabalingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Sa umaga pong ito, kayo po yung mataas at maparangalan. Hinihiling ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 69. Sabi po rito, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. Ito po ay tungkol doon sa haring si Asa na binabalaan ng Panginoon. Na ang sabi ng Panginoon, palagi raw nagmamasid si Yahweh. O tumitingin, tinitingnan niya tayo sa ating mga ginagawa. Sa buong daigdig, tumutulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Yun po, wala raw pong pinalilibre ang Diyos. Nakikita ng Diyos yung lahat ng mga tapat sa Kanya. Pero sabi, may parusa kapag hindi sinunod. Ito po yung binanggit doon sa kay Haring Asa. Na sa aklat na ito ay makikita natin na siya ay pinarusahan ng Panginoon. Ang kanyang parusa sa kanya ng Panginoon, hindi mawawala ang digmaan doon sa kanyang kaharian. Dahil sa kanyang pagsuway. Awit 138. Seven and 8, sabi rito, kahit ako'y nagdaranas na maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, na handang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yun po, nakita po ni Haring David na maraming mang suliranin. Ang sabi, hindi siya nagkaroon ng agam-agam sapagkat panatag siya sa piling ng Diyos. Sabi, nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yun po, pinapakita raw na talagang ang Diyos ay nagpapakita ng tulong at habag sa mga taong may takot sa Kanya. Sa 8, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mong ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di bubukas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Yun po, naroon talaga yung pangako ng Diyos. Kaya tayo po na pinangakuan ng Diyos, patuloy tayong maging tapat sa Kanya. Patuloy tayong, sabi po rito sa 1.8 ng unang Korinto,
Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Kristo. Yun po, gagawin niya tayong matatag. Kaya, kailangan po natin patuloy na pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos. At paano natin pagtitiwalaan yun sa mga kabataan? Merong kayong pag-aaral ng salita ng Diyos at ito yung magiging paraan para kayo ay maging matatag sa panahon ng pagsubok. Yung mga kababaihan, meron din po mga gawain yan, may mga devotion na ginagamit ng Diyos para manatiling matatag ang bawat mananampalataya. Gayun din po yung mga kalalakihan. Kaya kung kayo po ay hindi nakakasali sa mga fellowship, bigyan po ninyo ng pagkakataon. Sapagkat ito'y nagpapakita at nagbibigay sa atin ng pag-asa na mula sa mga salita ng Diyos na ating napapag-aralan, doon tayo pinatatatag at pinalalakas ng ating Panginoon. Kaya, ang matatag sa Panginoon, tandaan natin, iniingatan ng Panginoon. Ano ba na mangyari? Ang Diyos ay nag-iingat sa atin. O sino po makakita? Unang makakita, pakibasa po. Mga bilang 13:30. Yun po. Sa pamamagitan po ng Ibig kayo sa pananampalataya, kayo ay mga pagkalalaki, kayo ay mga pagkalakas. yun po. Dito po sa sulat na ito, sabi po rito, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yun po yung panahon na si Joshua ay nangunguna sa bansang Israel. Handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aalig-aligid naghahanap ng kanyang malalapa. Sino po ba yung gustong palapa? Siyempre, ayaw natin na tayo masila. Ayaw natin tayo ay masila ng kaaway. Kaya bantayan po natin yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod, na kung may mga bagay man pong kagalit-galit, huwag nating bigyan ng pansin. Ibigay natin sa Panginoon ng lahat. Dahil alam natin na yay pakanalaman ng kaaway. Minsan may mga kapatid tayo na maririnig tayo mga salita na minsan hindi natin maintindihan. Pero kapag hiniling natin sa Diyos, tulungan tayo ng Panginoon, ang Diyos ay nakahandang palaging tumulong sa atin. Kaya kapag tayo po ay may matatag na pananampalataya sa Panginoon, anumang pagsubok na dumating, hindi tayo kaya igupo. Hindi tayo kaya Walang kapantay sa
Panginoon, kayo lamang ang nakakakita ng bawat paglilingkod namin. Kayo lamang ang nakakabatid ng aming mga buhay. Hindi ko po kami makakapagtago ng anuman. Ang lahat ay hayag sa inyo. Kaya sa umaga po ito, Panginoon, patuloy niyo kaming tulungan. Patuloy niyo kaming hawakan. Patuloy niyo kaming patatagin, palakasin ang aming pananampalataya. Sapagkat alam namin, kayo ay hindi nang iiwan kailanman. Kayo ay patuloy na maaasahan namin kagaya ng iyong pangako. Kaya salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Anumang mga pagsubok na aming maranasan, nariyan po kayo na handa kaming protektahan. Salamat nga po sa inyo, Panginoon. Karapat-dapat po namin ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sapagkat kayo ang Diyos na laging pumuprotekta sa bawat isa. Salamat po sa inyo. Purihin niyo. Hallelujah. Sa umaga pong ito, tinatawagan ko po yung ating mga ushers.